Samahan niyo po ang biyaya, awa, akbar, pagkukala, katotohanan, kapayapaan, pagmimula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabotang pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong baging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, baging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 14, 2025. Galap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong. Magandang hapon din sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphone sa kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Dito po sa Facebook. At muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa. At lawin po niya Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abuti ng pangaral ng Yasin Abay Hawa. Ang ating paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating paksa hinggil po doon sa Gawa 26:18. At ang sabi nga dyan, kung buksan mo ang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang tumanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginamang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. So, magandang hapon, Sister Ging Macar, Brad San Morotoni, Naulitong Kuwa, Lisa Indinebri Corsiga, Carlo Roll. Magandang hapon po. Ang oras na po natin, alas 4:27 ng hapon. Lolita Corsiga, o Corsiga family, Juarez family. Para hindi ko na po kayo mag-isa-isa, ha? Ayan. At Shirley Bandoho Abrera. Magandang hapon sa lahat po. At isama na rin po natin sa ating mga panalangin yung ating mga kapatid na nasa Israel na ako. Sina Sister Rosie Bando, Sister Vivian Mana, at kanilang mga pamilya sa dahilan sa iyang gera ng Israel at saka Iran. Isama natin sa panalangin yung ating mga kapatid at kanilang buong pamilya. Sister Shirley Radarisa. Sana wala na akong makaligtaan, ha? Nakakaano kasi, nakakahiya rin na hindi ko nababasa yung inyong mga pangalan. Yan nga po yung dahilan dito sa Facebook. Sister Chris de la Cosquin, Brad Rodel Naba. So, lalahatin ko na ho yung mga Corsiga family, Juarez family, lalahatin ko na. Ayan. Para wala akong makalimutan kung sino yung nasa Corsiga family at saka yung nasa Juarez family. O ganun din, ang mga kapatid natin na Sister Shirley Radarisa, baka rin nakikinig yung kanyang mga anak, or nanonood. Ayan. So, alas 4:29 na. Brad Naulitong Kuwa, gandang hapon.
At bilang pagtatapos dito sa ating huling bahagi nitong paksa na ito, dito makikita na natin na wala ho talagang ibang inihalal si Abayawa para sa atin doon sa mga hintil, doon sa mga pagano, kundi si Pablo. No? Doon ho sa ayan, alas 4:30 na ho tayo. So, huling banggit na ito ay si Brad Carlo Roll. Ayan. Ito yung nasa huling ano natin. So, tuloy na ho ako mga kapatid. Alas 4:30 na. Noon hong siya'y nasa daan ng Damascus at ang sabi nga doon sa Gawa 9:4, sabi ho roon, natumba siya at narinig siyang tinig magsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Meron ditong naging sagot kung sino siya. No? Pero alam niyo ho ba na itong sagot dito ay hindi talagang Jesus? Kasi ang nakalagay ho dito, sinabi niya, sino ka baga Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sa iyo ang sumikay sa mga pantaboy na patpat o yung matulis doon sa ang dating ang Biblia. No? Ang nakalagay kasi doon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Pero alam niyo ba, ang paniniwala ni Pablo ay isa lang ang Diyos. So kung isa lang ang kilala ni Pablo ang Diyos, wala iba kundi si Abayawa. Ako'y si Yahweh na iyong pinag-uusig. Kasi doon sa unang Timoteo 3, ang nakalagay ho kasi dyan, sa 16, sa diyang dakilang hiwaga ng ating sinasampalatayanan. Siya inihayag bilang tao. Sino yung siya? Yung Diyos inihayag bilang tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa salibutan at iniakyat sa kaluwalhatian. So talagang si Abayawa yung naging sagot doon. Hindi Jesus, hindi Yahweh siya, kundi talagang si Abayawa na. Melchor Pasi, si Sil Manyoso. Ayun. So, maliwanag isang Diyos lang ang kinikilala ni Pablo. So, si Pablo ay inihalal ni Abayawa para maging unang Timoteo 2:7. Ito ang dahilan kung bakit ako'y hinirang na maging tagapangaral at apostol, tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan sa mga hintil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Pangalawang Timoteo 1:11. Dahil sa ebanghelyong ito, ako'y itinalagang tagapangaral, apostol at guro. SND, dito ay itinalaga ako na maging isang tagapangaral, isang apostol at isang guro para sa mga hintil. So, letra por letra ko yan, na talagang si Pablo ay itinalagang maging tagapangaral. Sabi niya, isang apostol, isang guro para sa mga hintil. So, wala nang ibang pangalan na lilitaw bukod kay Pablo. No? Kung lumitaw yung mga pangalan ng mga pinuno ng mga reliyon, yun ay isang, sabi nga ako ay bogus na lang. Yan, sabi ni Brother Delio, yan po ang pinangahawakan ng mga reliyon, Bro Emma, nakasulat sa Biblia. Tama. Kaya nga, sabi nga natin, talagang ang banal na Espiritu o si Abayawa nang tuturo sa atin. So, pagtugmain natin yung unang Timoteo 3:15 hanggang 16, tapos yung Gawa 9:4-5. So, makikita natin doon, isa lang talaga ang Diyos na kinikilala. Wala pa si Pablo sa kapulungan, isa ang Diyos na kinikilala niya. At yan yung Diyos ng kanyang mga ninuno ng mga Israelita. Brad Emiliano Umali, Sister Jean Juarez, Sister Elizabeth Benz, nakita ko nila, si Sil Manyoso, ayun. So yun po.
So tinalaga siya, tagapangaral, guro, apostol. Kanino? Para sa mga hintil. Paano yung Brad? Yung mga nag-angkinan ngayon na tagapangaral ang wika ng Iglesia, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, Muslim, Baptist. Sa lang naman ang isasagot natin dyan, si Pablo, siya yung itinalaga para sa mga hintil. No? So, kinakailangan, kung ang isang mga ngaral, kinakailangan dalhin mo yung ebanghelyo na daladala ni Pablo. Kasi, pag hindi mo dinala yung ebanghelyo na daladala ni Pablo, may tuturing kang bulaan. Na sinasabi nga ni Pablo, mag-ingat kayo kasi meron talaga mga bulaan eh. Sabi niya dito sa Roma, sabi niya, sa 17. Ngayon pinamanag ko sa inyo mga kapatid na tandaan nyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng katipisuran laban sa mga aral ninyong nangapag-aralan kayo magsilayo sa kanila. Bakit? Sapagat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa magitan ng kanilang mabuting panalita na mainam na mga talumpati dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ibig sabihin lamang kung hindi ipangangaral ng isang mangaral yung aral na daladala ni Pablo na sinugot para sa mga hintil, bulaan yan. Yan yung mangaral na ang sinasabi nga ni Pablo, hindi sila nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. At yan ay napatunayan na ng banal na kasulatan na talagang ang paglilingkod ng mga reliyon para lang doon sa kanilang tiyan. Meron nga hong isang reliyon na humihingi ng 7 milyon humihingi para doon sa aircon ng kanilang sambahan. 7 milyon. Parang yung mga membro ay ginigisa doon sa kanilang mga sariling taba, sariling mantika. Reliyon yan Kaya nga, walang utos si Pablo na magpatayo ng templo, wala siyang utos, wala. So, kaninong utos yan? Yan yung sinasabi niya sa Roma 16, 17, 18. Ano sabi doon? Hindi sila nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Kung dadalhin mo rin lamang si Pablo, kinakailangan kung ano yung aral na itinuro ni Pablo, dapat yun ang mangyari. Kung si Pablo ay hindi nagturo na magpagawa kayo ng templo, dapat hindi kayo magpapagawa. Fortunato Juarez, si Sigel Umali, si San Loren Paulan Fernandez, ayan, Bradwell Fredo Bedes, ayan, maganda na isa-isa ko na. So, liwanag na mga kapatid. Then, sabi niya doon sa Efeso 3:7, dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamagitan ng kapangyarihan niya. Ibig sabihin, hindi sa sarili niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano maisakatuparan ng plano ng Diyos. Nung unay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay para sa pamagitan ng kapulungan ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ng karunungan niyang nahayag sa iba't ibang paraan. Liwanag ko, letra por letra ko yan 11:13 ng Roma. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, dahil ako nga ang apostol para sa mga hintil, ikinararangal ko ang aking ministeryo. So, itsapwera dito si Propeta Muhammad, itsapwera dito si OHC, itsapwera dito si Felix Manalo, si Joseph Smith ng Mormons, itsapwera dito si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, at si Russell ng Jehovah's Witnesses. Brad Jesse Juarez. So, mga itsapwera mo yun kasi hindi naman binala nila si Pablo Ayan, si Sir Vivian Bandoco man. Di ba nakakarinig tayo, Brad, ng binabanggit yung pangalan ni Pablo? Opo, binabanggit lang. Pero,
ang aral at daladalang doktrina ng mga reliyon ay aral galing dun sa kanilang founder. Ang daladalan ni Pablo ay aral galing kay Abay Haba. Doon sa pumili sa kanya, doon sa nagsugo sa kanya. Kaya yung sinasabi niya doon sa 9 ng gawa, maliwanag naman yun. Kaya nga lang, hindi lang talaga maintindihan ng mga tao na hindi kabilang sa kapulungan. Sabi niya, dito sa 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, humayo ka sapagkat ang lalaking ito ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at mga anak ni Israel. So, ang ipinakilalang pangalan ni Pablo ay Yahweh. Yung gawa 4:12, Yahweh rin ho yun. Bakit? Bakit nasabing Yahweh rin? Kasi nung siya ay bumalik na sa pagiging espiritu, naturalmente yung kanyang pangalan ipinakilala sa panahon ni Moises, dala-dala niya na. So maliwanag Magmula doon sa gawa 4:12, doon sa 9, 4, 5, 9, 15, 16, at maging doon sa ating paksa, ay walang iba kundi si Abay Yahweh na. Gawa nun sa Pangalawang Korinto 3. Siya'y bumalik na sa pagiging espiritu, naturalmente na ang pangalan niya si Abay Yahweh. Brad Edmundo Mali, Rosly Bandaho. Ayan. 15:16. Sabi niya ho dito sa, ito maganda yung 15:16. Sabi niya rito. Ang Biblia Tagalog 2001, upang ako'y maging ministro ni Kristo sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos, upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kaya ka magiging banal sa pamamagitan ng pangaral ni Pablo sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi ka magiging banal, hindi ka magiging kaisa kung hindi ka mapangangaralan ni Pablo. Tatandaan, ulitin ko lang yung sinabi ko noong nakaraan. Ang namatay lang kay Pablo ay yung katawan, pero yung espiritu niya buhay hanggang sa ngayon. Kaya nga ho yung salita ay buhay, matalas kaysa alinmang taba, yung nasa 4:12 ng Hebreo. Bakit? Kasi buhay yung espiritu, hindi ho namatay, hindi naman namamatay ang espiritu So, yung sinasabi niya nung unang siglo hanggang sa panahon natin ngayon, buhay. At nagbabago. Binabago yung buhay ng isang napangaralan. Tingnan ninyo ang mga reliyon. Palibasa ay nasa laman, hindi binuhay ng espiritu. Kasi nga ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Sa laman, walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, ibig sabihin lamang, kaya tayo nabago, kaya tayo ginawang banal dahil buhay yung Ebanghelyo, magandang balita na ipinangaral ni Pablo, na siyang itinalaga para sa atin. So, walang ibang pangalan na lilitaw para lamang maging banal ka. Kumbaga, lahat tayo ay itinuturing na mga banal. Hindi na, halimbawa, paano yung Brad? Di ba sa kapulungan, naglagay siya ng mga guro. Tama po yun. Sa kapulungan talagang merong inilagay siya sa Efeso 4. Apostol, tama po yun. Hanggang sa panahon natin, sila ho yung magsisilbing tagapagturo base doon sa aral o ebanghelyo o magandang balita na dala-dala ni Pablo. Bradmel Umali. Yan. So lahat, sabi nga ako kanina, lahat ho ng Porsiga family, ayan. Hindi ko na ho isa-isahin. Talagang napakarami. Ayan.
So, maliwanag, ano? And then, dito so, ulitin ko yung 15:16. Sabi niya, sa SND, biniyaan ako ng Diyos na maging natatanging tagapaglingkod ni Yahweh. Sabihin natin si Yahweh. Sa mga hintil upang paglingkuran ko ng may kabanalan ng Ebanghelyo ng Diyos. Ito ay upang ang paghain ng mga hintil na pinabanal ng banal na Espiritu ay maging katanggap-tanggap. Isa pa, SND, na maging lingkod ni Kristo para sa mga hindi Hudyo, naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila nakatanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa Kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabihin, kung wala ho si Pablo, hindi ka rin pala magiging banal. Tama naman na. Kung ginagamit mo lang halimbawa si Pablo, yung mga sitas, yung mga sulat niya, para lamang doon sa iyong pangsariling kagustuhan, hindi ka rin magiging banal. O tatandaan natin na walang doktrina, aral, turo si Pablo na katulad ng inihingi ng mga reliyon, lalo pagdating dun sa pananalapi. Iyon ang abuluyan tuwing pagkakatipon, pasalamatan, ikapo, yung pagtatayo ng templo, walang turo si Pablo niyan. Doon sa 14 na sulat ni Pablo, walang iniaral si Pablo na magpapatayo ng templo. Maliwanag ko yan. So talagang yung mga banal ay, sabi ko nga, ay talaga kung napakabuti ni Abay Yahweh. Pero mo, lahat ng reliyon nag-aangalan dun sa pahirap, dun sa pamatok na ibinigay ng mga reliyon sa kanila. Yun yung aking sinasabi sa inyo na humihingi ng 7 milyon. Namatay na yung puno nila eh. Kumakalat ngayon yung video na humihingi doon sa kanilang mga miyembro ng 7 milyon para lamang doon sa kanilang aircon. Kasi naiinitan ang wika yung mga mananampalataya, and then pati ho daw yung mga ngaral naiinitan. Pero may magsasakripisyo ang mga kapatid, 7 milyon dahil lang sa aircon. Ang laking yaman na, kaya nga wala akong naituro si Pablo na magpatayo kayo ng templo kasi magiging burden lang yan ng mga kapatid. Nakita natin yung pagmamahal ni Pablo sa kapulungan. Yung mga kapatid na mga bao, walang asawa, 6 na po pataas, pinatutulungan ni Pablo yung walang mga anak, walang kakandili, pinatutulungan talaga yan. Ngayon, halimbawa, yung isang babaeng bao, meron pang mga anak na tumutulong, hindi niya pinatutulungan yun. Pero yung mga babaeng bao na talagang wala nang kakalinga, nag-iisa na lang, pinatutulungan ni Pablo yun. Yun ang mga dapat na tulungan natin. Then sa Galacia 2:9, ito yung binasa ko rin kahapon, na sina Pedro, si Santiago, si Juan, para dun sa mga Hudyo, at kami, ang wika ni Bernabe, ay mga ngaral sa mga hintil. Sina Santiago, si Pedro, si Juan, sila ay para dun sa mga Hudyo. Sabi niya dito, sa 15:7 ng Roma, kaya tanggapin ninyo ang sagay ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapupurihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. Liwanag ko dito Ito yung hindi nakikita ng mga nangangaral ng mga reliyon. Tinabi niya sa 8. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. Tapos ngayon, gagamitin ng mga relihiyon para sa ating mga hintil. O di sala na. Doon pa lamang lumalabas na pagka mali na yung pundasyon mo, di mali na yan. Hanggang sa abutin ka na ng kamatayan, mali na yun. Hindi mo na kayang baguhin yun.
mahirap mong baguhin yan. Pero mo, mali yung pundasyon eh. Miski magtayo ka ng isang bahay at mali yung pundasyon, maganda sa labas, pero yung pundasyon, mahuna, magigiba lang. Eh, nakaletra ho ito eh, oh. Sabi niya, oh, sa 8, 15:8. Ayan, sabi niya. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo, nang sa gayon papurihan din nila ang Diyos ayon sa kasulatan. Pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi Hudyo at aawit ako sa mga papuri sa iyo. At sinasabi ko sa kasulatan, kayong mga hindi Hudyo, makigala kayo sa mga taong sakop ng Diyos. At sinabi pa, kayong lahat ng mga hindi Hudyo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, purihin siya. Ayan. Sinabi ni Isaias, magmumula sa lahi ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi Hudyo at taasa sila sa kanya. Nawa ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa, siya rin magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, maliwanag na mga kapatid ha, yung napakita sa daan ng Damasco ay walang iba kundi si Abay Yahweh. Base doon sa Gawa 9, 4, 5 at doon sa unang Timoteo 3, 15, 16. Doon sa matandang manuskrito, ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi naman paniniwalaan niya ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, nabulag na sila doon sa tao. Parang mga Hudyo rin noong unang siglo na binulag na ni Abay Yahweh para paniwalain doon sa aral na gusto nila. Ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Di ba? Hanggang sa inabot na sila ng kamatayan. So, ganyan din mga kapatid. Sa ating naging paksa magmula nung Lunes hanggang sa ngayon, pinakita dito ni Abay Yahweh na wala siyang ibang isinugo sa kahimpilan maging sa mga Hudyo at mga hari kundi si Pablo. Kung hindi mo paniniwalaan si Pablo, hindi ka makababalik sa liwanag. Kasi ang sabi diyan, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Yung kanilang mga mata ay yung mga hintil. Upang sila, yung mga hintil, magbalik sa ilaw, kasi makasalanan eh. Masama. Mula sa kadiliman, dati tayong nasa dilim. At mula sa kapangyarihan ni Satanas, yung laman, hanggang sa Diyos, yung Espiritu, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Maliwanag mo yun ha. Yung akin, walang iba kundi si Abay Yahweh. Diba? Kasi nasa Espiritu na siya. Bakit hindi ipinaunawa ni Abay Yahweh dito sa mga reliyon? Ito ang ating napapakinggan. Ano ang dahilan? Marahil yung pagkakatalaga, siguro nila ay hindi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot ho yun, nakakatindig balahibo na siyempre, hindi naman paniniwalaan ng marami yun. Ibig mo sabihin na kayo lang ang maliligtas sa kasalanan, hindi ho. Ini-offer niya yan sa lahat ng tao, pero sabi nga, hindi naman lahat ng tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ho. Kaya kung itinago man niya ni Abay Yahweh doon sa mga relihiyon, mga taong gobyerno o mga taong nasa laman, siya lang naman ho ang may pagtakda ho nun. Kaya tayong mga nasa kapulungan, magalak tayo, magsaya dahil isa tayo doon sa pinili sa bilyong-bilyon na tao sa mundo. At gawin natin kung ano yung kalooban niya. Huwag na ho tayong magpatumpik-tumpik, huwag na ho tayong sabi nga ho minsan para bang winawalang halaga natin ang bawat sandali. Huwag ho.
hanggat marami, hanggat maaari, sa bawat saglit, sa bawat segundo, minuto na ating nilalagi dito, makagawa tayo ng mga bagay na pawang kabutihan. Kasi kung gagawin ho natin yung pahaya-hayahay, kung tawagin mo yun, nakakapakinig naman tayo. Pero tapos wala tayong gagawin. Sayang yung pinagkatiwala, sayang yung oras na natitira pa natin. Yun yung aking nilagay kanina doon sa aking timeline na yung mga pasahero doon sa aeroplano. Isa lang pala talaga ang naligtas doon, nakaligtas mapalad yun, pero mo, nag-iisa lang siya nakaligtas sa mahigit na 200. Nakita niyo yun masaya-masaya yung pamilya, papunta na ng London, and then sa isang kisap mata, naglaho lahat ng pangarap. Yun ang lagi nating sinasabi, na baka mamaya ay yung ating buhay dito sa mundong ito, akala natin bukas buhay pa tayo, hindi pala. Kaya nga, sana ay pagsikapan natin, makagawa tayo ng kabutihan sa bawat segundo, minuto na inilalagi natin dito sa mundo nito. Muli po, bukas, wala ho tayo, araw ng linggo, Monday na po tayo. Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Ayan. Sobrang maswerte tayo kasi pinili tayo niya. Mapalad po. Mapalad tayo. Ayan sana wala na ako nakaligtan Ayan, Lolita Corsica, sobrang ganda bro at napakaliwanag po ng aral buong linggo po. Salamat po kay Abay Yawa. Muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kanan ng panahon at ngayon magpakailanman. Isa nawa. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid. Muli kong pinahikiusap yung ating mga kapatid sa Israel, Sister Rosely Bandoho, Sister Vivian Mana, isama po natin sa ating panalangin sa nangyayaring digmaan ng Iran at saka Israel. Talagang ang gusto ng marami talaga ay pulbusin ang Israel. Kung ano kalooban niya Bayawa, yun po yung mangyayari. Walang kinalalaman ang Mateo 24 sa lahat ng nangyayaring digmaan sa panahon natin ngayon. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Patnubay ni Abay Yawa ang siyang mangyari sa bawat kapatid sa kapulungan. Hanggang din sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.